Sa pusong sugatan at sa damdaming nalilito, sa pag-ibig na minsan ay totoo, minsay magulo. Narito ang isang tahanan ng kwento at payo. Welcome to Azumi TV, kung saan ang bawat sakit may yakap na salita at ang bawat luha may pag-asang kasama. Love Talks. Magandang araw, Azumi TV family. Ang kwento natin ngayon ay isang kwento maraming makaka-relate. Kwento ng pag-ibig na tumagal ng halos isang dekada. Pero nauwi sa tanong na bakit hindi ako ang pinili. Ang sender natin ay gagamitin natin sa pangalang Liza, 30 years old. At ito ang kanyang kwento. Sir Ace, gusto ko lang ibahagi ang kwento ko dahil hanggang ngayon hindi ko pa rin maintindihan kung saan ako nagkulang. Nagkakilala kami ni Carlo noong college. Pareho kaming working student noon. Sabay kaming nangarap. Sabay kaming nagtitipid. Sabay kaming nagbuo ng future. Siya yung tipo ng boyfriend na hindi flashy. Hindi mahilig sa grand gestures, pero ramdam mong sincere. Kapag wala kaming pera, street food lang sapat na. Kapag may konting extra, sini na. Ganun kami kasimple. Nung graduate kami, nagsimula na ang totoong laban sa buhay. Ako nagtrabaho agad sa isang maliit na kumpanya. Siya naman nag-apply kung saan-saan dahil gusto niyang matulungan ang pamilya niya. Dumating yung panahon na halos wala na siyang pera. Ako yung sumasalo minsan sa date namin. Hindi ako nagreklamo. Kasi naniniwala ako na balang araw magiging maayos din ng lahat. At habang tumatagal, mas lalo siyang naging busy sa trabaho. Nagkaroon siya ng magandang opportunity sa ibang city. Long distance relationship na kami. Hindi na tulad ng dati na lagi kaming magkasama. Minsan buwan ang lumilipas bago kami magkita. Pero kahit ganoon, tiniis ko. Dahil iniisip ko, ginagawa niya ito para sa future namin. Lumipas ang ilang taon, nasa 10 years na ang relasyon namin. Lahat ng kaibigan ko kinasal na. Yung iba may anak na. Minsan tinatanong ko siya kung kailan kami. Ang sagot niya lagi, konti pa. Mag-iipon pa ako. Naniniwala ako sa kanya. Hanggang sa isang araw, napansin kong parang nagbago siya. Hindi na siya masyadong nagme-message. Madalas busy, madalas pagod. Akala ko trabaho lang. Hanggang sa nalaman ko ang totoo. May iba na pala siya sa trabaho niya. Isang babae na mas bata sa akin. Isang babae na kakilala ng pamilya niya. Nung kinompronta ko siya, umiyak siya. Sabi niya, hindi ko sinasadya. Nagka-developan lang kami. Sir Ace, 10 taon kong minahal ang lalaking yun. 10 taon akong naghintay. 10 taon akong naniwala na kami ang magiging ending ng kwento. Pero sa huli, parang naging rehearsal lang pala ako.
Ngayon hindi ko alam kung paano magsisimula ulit. Pakiramdam ko naubos na ang oras ko sa maling tao. Nawa po'y makahingi po ng konting advice. Maraming salamat po. Izumi family, hindi lahat ng matagal na relasyon ay nagtatapos sa kasal. Minsan nagtatapos ito sa isang malaking aral. So Liza, una sa lahat gusto kong sabihin ito, hindi na sayang ang 10 years mo. Alam ko maraming nagsasabi niyan, pero pakinggan mo muna. Those 10 years taught you how to love deeply. Pero may isang bagay na dapat mong maintindihan. Length of relationship does not guarantee loyalty. May mga taong 3 months pa lang, sigurado na sa'yo. May mga taong 10 years na, hindi pa rin ready pumili. Ang sakit sa kwento mo, hindi lang yung may iba siya. Ang sakit doon, naghintay ka sa pangakong hindi pala niya kayang tuparin. And here's the truth. Kung kaya kang palitan ng isang taong kakakilala lang nyo, hindi ibig sabihin mas magaling yung babae. Ibig sabihin lang, hindi siya marunong magpahalaga sa taong matagal nang nandyan. At ito rin, Liza, hindi na sayang yung panahon mo. Mas sayang kung maghihintay ka pa ulit sa taong pinili ng umalis. At minsan sa buhay, hindi ka iniwan dahil may kulang sa'yo. Iniwan ka dahil may kulang sa kanya. Kulang siya sa loyalty. Kulang siya sa commitment. At kulang siya sa lakas ng loob na panindigan ng taong matagal nang nagmamahal sa kanya. So ngayon, Liza, huwag mong isipin na late ka na magsimula ulit. May mga taong 40, pwede pa ngang magmahal ulit. Meron pa nga 50 nakakahanap ng tunay na partner. Ang mahalaga, Lisa, sa susunod, piliin mo yung taong hindi ka paghihintayin ng 10 taon para patunayan na mahal ka niya. At meron tayong kasabihan na ang taong tunay na mahal ka, hindi ka paghihintayin ng 10 taon para piliin ka. Kapag ikaw ang sigurado, hindi ka option, ikaw ang magiging desisyon. At syempre, paalala lang po natin, ang lahat ng advice dito sa Izumi TV ay tanging option lamang. Pwede mong sundin o hindi. Dahil sa bandang huli, ikaw pa rin ang pipili na magiging desisyon mo sa buhay. Kami ay nagbibigay lamang ng perspective. At kung nagustuhan mo ang kwento ni Lisa, pwede po kayong mag-comment sa baba para bigyan siya ng konting advice. At pwede rin po kayong sumulat, mag-send a message sa Izumi TV Facebook page. Nandiyan po sa link sa ang baba. Nandiyan po ang link sa baba. At huwag pong kalimutang mag-like and subscribe. Share ang ating kwento para sa more love story. Thank you so much and God bless you all.